Matapos pumutok ang balitang isa sa mga bagong title holders nito ang binawian ng corona. Through its 46-year history, hindi na bago ang kontrobersiyang ito para sa Binibining Pilipinas. Noong nakaraang taon, na-disqualify si Sandra Seifert sa Binibining Pilipinas, isang araw bago ang coronation night. Inalis sa official list of candidates dahil sa pag-post niya sa isang sexy men's magazine. Labag daw ito sa rules and regulations ng Binibining Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, nakoronahan si Sandra bilang Miss Earth Air 2009. Bagamat hindi binawian ng corona, naging kontrobersyal naman ang pagkapanalo ni Maria Isabel Lopez noong 1982. Sexy photos din ang ugat ng kontrobersiya. Nag-post siya bilang lingerie model, isang bagay na kinontra ng mga konserbatibong grupo noon. Nag-ingay din ang resignation ni Janina San Miguel bilang Binibining Pilipinas World 2008. Stress daw mula sa pagkamatay ng kanyang lolo ang dahilan ng pag-atras niya. Pero ayon sa usap-usapan, nagiging pasaway na raw ito. Takot daw lumaban sa Miss World at nabuntis di umano. Pero conflict sa citizenship ang pinakamadalas na dahilan ng pagkaka-dethrone ng mga Binibining Pilipinas titlists. Ang actress at TV personality na sina Anjanette Abayari at Tisha Silang parehong natanggal sa pagka-Binibining Pilipinas Universe noong 1991 at 1998 matapos mapag-alamang sila ay American citizens. Nadiskubreng Canadian citizen naman si Janelle Bautista, kaya siya pinalitan ni Miriam Kiambao bilang Binibining Pilipinas Universe noong 1999. At ngayon nga, ang latest beauty queen sa gitna ng kontrobersiya, si Maria Venus Raj. Matapos ang halos isang buwang pagiging Binibining Pilipinas Universe title holder, tinanggalan ng titulo at corona ang 21-year-old beauty from Camarines Sur. March 30, Martes, lumabas sa iba't ibang mga pahayagan ang official statement ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated tungkol sa pagka-dethrone ni Maria Venus. Ayon dito, isang tale of deceit daw ang naging dahilan ng dethronement. Ilang linggo matapos ang coronation, napag-alaman daw nila ang mga di magkakatugmang impormasyon sa mga opisyal na birth records at mismong mga pahayag ni Maria Venus at ina nito tungkol sa detalye ng kanyang kapanganakan. Sa statement ni Jenny Marcial, Corporate and Public Relations Manager ng Binibining Pilipinas sa Philippine Star, ito ang sinabi niyang inconsistencies sa birth records ni Venus. Raj's birth certificate showed she was born in Camarines Sur. She and her mother, however, claimed she was born in Doha, Qatar. Her father, Vincent Raj, registered as a Catholic Filipino in her birth certificate, was discovered to be an Indian national and is not married to her mother, contrary to what is stated in her birth record. The legal document is indeed authentic. The information in the document, however, is fabricated, it being filed 3 years after Venus' birth by her mother's cousin, who at the time worked in the Civil Registrar's office. Binibining Pilipinas Charities Incorporated only discovered this accidentally after the coronation, the admission coming straight from the mouth of Miss Raj and later on, her mother. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, isang tanong ang nasa isip ng karamihan. Bakit kadalasang umaabot pa sa puntong nakoronahan na ang contestant bago pa tuluyang imbestigahan ang isinumite nilang requirements and personal information sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated? Ngayong hapon, sa kauna-unahang pagkakataon, exclusive, the dethroned beauty queen, Maria Venus Raj, live sa The Buzz! Venus, welcome to The Buzz. Thank you. Kanina off-cam nag-uusap tayo at sinabi kong ilalaban mo ba ito, Venus? At sabi mong ipaglalaban mo ito dahil pagkatao mo nang nakataya. Sa lahat ng mga naisulat, sa lahat ng mga nasabi, saan ka napipikon? Ang sobrang sakit lang po sa akin yung sinasabi nila na I am disqualified kasi I am born out of wedlock. And then, hindi ako qualified for Miss Universe dahil sa hindi ako pinanganak dito sa Pilipinas. At
kung may inconsistencies man po, sa tingin ko, hindi ko po kasalanan yun. So wala po akong kasalanan sa kung ano man pong nangyayari. So ilalaban mo ang corona mo? Of course. Okay. And you're gonna go at pupunta kayo sa courts of law para ipaglaban ang iyong corona na pinaghirapan. Pinaghirapan Okay. po. Pag mabilisan lamang, doon sa, kasi hindi na mention ng Binibining Pilipinas Charities, yung sinabi mo ngayon na you were born out of wedlock. Diretsahang tanong, ano ba ang totoo? Totoo po na hindi po kinasal ang tatay ko at nanay ko, na ipinanganak po ako sa Doha, Qatar, at dinala po ako dito, siguro mga 1 month old lang ako, at dito po ako pinabinyagan ng aking mga magulang. So, yun po yung katotohanan na kahit minsan hindi ko po tinago. Screening, sinabi ko na po yun sa kanila. Nagpapakilala po ako. Sinasabi ko na I am Maria Venusra and I was born in Doha, Qatar, but I was raised here in the Philippines. And then, may mga one-on-one interviews. Sinasabi ko rin po to sa isa nga pong interview, sabi sa akin nung nag-interview, so what's so special about being born abroad? So, para sa akin, wala pong problema at alam ko po from the very beginning, alam po nila to. So bakit ginagawang dahilan to? Would you know why? Actually, hindi ko rin po So maintindihan doon sa kung statement na Binibining Pilipinas na sinasabing sa iyong birth certificate, sa Kamsur ka pinanganak Yes. at hindi sa Doha, Qatar. So what is the truth? That is one inconsistency. How do you explain that? Ang totoo po talaga, pinanganak po ako sa Doha, Qatar, pero ang nakalagay po sa birth certificate ko ay San Vicente, Bato, Camarines Sur. Nahawakan ko po ang aking birth certificate, siguro mga high school na po ako nung mag-apply ako ng scholarship sa Francis Padua Papica Foundation, noong ako ay mag-first year college. So So you had nothing to do with the inconsistency? Exactly. Were you aware of this inconsistency from when you joined Binibining Pilipinas na nakalagay doon sa birth certificate mo, Kamsur, samantala sa Doha kay pinanganak? Yes. You were aware of that? Yes, I am aware, and I am telling them from the very beginning. Didn't you correct the inconsistency? Sir Boy, kung kayong nasa kalagayan namin, mahirap kaming pamilya. Kung kayo ba ang nanay ko at ang iniisip nyo lang ngayon pagpakain sa mga anak nyo, iisipin nyo pa ba na ipaayos itong mga dokumentong ito para maayos hanggang sa pag-join, or kung hindi naman alam namin ng nanay ko na sasali ako ng ganong pageant? So, kung nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi mo iisipin na ipaayos yung dokumento. Iisipin mo yung pampakain mo sa mga anak mo. Okay. At hindi mo rin naisip na ito ang magiging dahilan kung bakit ka matatanggal sa Binibining Pilipinas. Exactly. I am hearing for the first time na you were born out of wedlock. Bawal ba sa Binibining Pilipinas rules? I don't know. Wala pong nakalagay sa rules ng Miss Universe or ng kung saan man na kapag ka pinanganak out of wedlock or kung ikaw ay hindi. Hindi ka pwede maging beauty queen. Totoo. What about your father? He's an Indian national. Yes, he He is. is. So hindi siya taga rito sa Pilipinas. Hindi According po. to your birth certificate, ay Catholic of Indian or ang iyong ama. Ang totoo po, ang tita ko po yung nagpa-register sa akin nung bata ako kasi 3 days after your birth? 3 years 3 years after your birth. Opo, Okay. ang nanay ko nahihiya siya ng mga panahong yun na lumabas at magpa-register sa akin kasi chinichismisan siya ng mga tao na nasa paligid niya. So, ang tita ko yung nagpa-register sa akin and hindi alam ng nanay ko na yun yung mga information na sinabi ng tita ko. Kung mayroon man pong Okay. pagkakamali, hindi kasalanan ng nanay ko at hindi ko rin po kasalanan. Naiintindihan kita. My father was born out of wedlock. At alam ko ang pinagdadaanan ng mga taong anak sa labas, sa probinsya. Ang tawag sa kanila, forgive me mga kaibigan, ay anak sa pagkabastardo. So alam ko ang ibig sabihin noon. So right now, given where you are, ano ang magagawin mo? Galit ka ba sa Binibining Pilipinas? Hindi po ako nagagalit sa kanila. Ang akin lang po, sana linawin lang nila kung ano po yung reason nila sa pag-dethrone sa akin. Kasi hindi po malinaw at alam ko po na wala po alam ko na nakapasa ako sa kung ano mo ng qualification na meron sila. At siguro from the very beginning, sana sinabi nila sa akin para hindi na po ako umasa. So doon sa sinasabi nilang inconsistency sa iyong birth certificate, bilang dahilan ng pagka-dethrone mo, hindi mo tanggap yon. Hindi po. Dahil ang pakiramdam mo ay sinabi mo ang lahat ng ito. Totoo po. Hindi ako nagtago sa kanila. Hindi ako nagsinungaling sa kanila. From the very beginning, may mga videos na magpapatunay na sinasabi ko to noon pa lang. Kumonsulta ka na ngayon sa abogado, sa mga abogado. You're going to the courts of law para ilaban that you deserve the crown. Yes, I know I deserve the crown. At wala po akong nakikita na dapat i-disqualify nila ako for that. Okay. Sa Binibining Pilipinas Charities, bukas ang labas para po sa inyong panig ng kontrobersiyang ito. Venus, final words. Ano ang nais mong sabihin sa iyong ina, sa iyong ama, sa lahat ng mga tao na na-involve dito sa iyong kwento?
Unang-una po sa mga magulang ko, hindi ko po sila sinisisi sa kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon. Alam ko na hindi nila yung kasalanan at hindi ko rin kasalanan. Do you stay with your dad? No, actually, hindi ko na po nakita yung tatay ko mula po nung pinanganak ako. So, umuwi ang nanay ko dito sa Philippines ng... You have no contact with your father? Wala po. Ni pag-uusap? Wala po. Pero wala kang kinakargang galit sa iyo? Wala po. Nothing. Okay. Pasalamat po ako at buhay ako ngayon. Go ahead. Talk to your mother, talk to your dad, talk to Binibining Pilipinas Charities. Final Unang-una po sa family ko, sobrang, kahit po ganito yung nangyayari ngayon, nagpapasalamat ako at nandyan pa rin sila at gumagabay sa akin. My sister is here right now. At sa Binibining Pilipinas po, ang akin lang sana, ipaliwanag lang ng maayos, i-clear sa akin kasi hanggang ngayon hindi ko rin po alam kung ano ang main reason ng pagdidethrow nila sa akin. Kasi alam ko po na I deserve what I've got from the very beginning. Pero base sa statement ng Binibining Pilipinas, yun ang mga dahilan na ibinigay nila. Yun po ang dahilan You nila. totally question the reason. Exactly. Okay. So, klaro sa iyo yun. Opo. Okay. Maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you so much. Thank you God so much, bless Sir you. Boy. Happy Easter, Venus.